Shalom brothers and sisters, tunghayin natin yung tanong ni Hakim Palos ng isang Islam. Sinasabi dito, bakit di mo basahin ang John chapter 8 verse 44? So basahin natin para sa kanya kung anong ibig sabihin nito, brothers and sisters. Dito kasi, start natin sa verse 42, sa John chapter 8 verse 42, sinasabi dito, sinagot ni Jesus ang mga tao dito kasi hindi naniwala at hindi nakikinig. Ang sabi ng Panginoon dito, Jesus said unto them, if God were your Father, ye would love me. For I proceeded forth and come from God, neither come of myself. Ang sinasabi ng Panginoon dito, kung ang Diyos, ang inyong Ama, mahalin nyo ako. Dahil ako ay nanggaling sa Diyos. Doon siya nanggaling, no? Neither come I of myself, hindi siya pumarito ng kanyang sarili, ngunit nanggaling sa Diyos. But He sent me, ang nagpadala sa kanya. Why do you not understand my speech? Even because she cannot hear my word? Ayun, no? Karamihan sa inyo hindi nakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo, lalo na sa Biblia, no? Maraming hindi nakaunawa sa words of God sa Biblia because they are no Holy Spirit. Ang ibig sabihin dito ng Panginoon, sabi niya, bakit hindi nyo maintindihan ang aking mga sinasabi? Dahil hindi nyo narinig ang aking mga salita, sabi ng Panginoon, no? Kaya sinabi dito ng Panginoon sa chapter 8 verse 44, ye are of your father the devil, ang iyong ama ay demonyo, and the laws of your father ye will do. At yung mga pagkakasala ng inyong ama ay inyong ginagawa. He was a murderer from the beginning. Siya ay mamamatay tao mula pa ng simula. So ano bang ginawa ng inyong mga propeta? Pumatay ba siya o hindi? 'Di ba? Pinatay niya yung mga Kristiyano at naningil ng jizya tax. So paano 'yan? Hakim Palos at Ali Javier, 'di ba? He was a murderer from the beginning and a body not in the truth. An abode not the truth at siya'y hindi nagsasabi ng katotohanan at sumunod sa katotohanan because there is no truth in him. Dahil wala sa kanya ang katotohanan. Ayun, wala naman talaga ang katotohanan sa inyong bulaang propeta, mga Abdul. There is no truth in him. When he speaketh a lie, at kung siya ay magsasilata, puro kasinungalingan, he speaketh of his own. For he is a liar. Ayun o, siya ay nagsasalita ng kanyang sarili dahil siya ay sinungaling. Alam nyo yung Quran nyo na yan, yung sinulat ni Muhammad ay kasinungalingan yan eh, sa totoo lang eh. Kaya tama ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo dito, pakinggan mo ha. And the father of it, at ang ama ng kasinungalingan ay ang demonyo. And because I tell you the truth, believe not in me. Dahil nagsasabi ako ng katotohanan, sabi ni Hesukristo dito, hindi nyo ako pinaniwalaan. Kaya ang inyong ama ay demonyo. So, naintindihan mo na kung sino ang demonyo dito. Kayong mga sinungaling at hindi naniniwala sa mga sinasabi ni Hesukristo. Yon. Tandaan nyo. So, kayong mga tunay na Kristiyano, alam na natin kung ano ibig sabihin ng Panginoon sa verses nito mula dito sa John chapter 8 verse 44 kung ano ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo. So, ang ama nilang Diablo dahil hindi sila naniniwala at nanampalataya kay Hesukristo at sa mga sinasabi nito, hindi sila nakikinig at naniniwala sa kanyang sinasabi. Dahil ang demonyo ay nagsasabi ng kasinungalingan at mamamatay tao mula pa nung una. So, alam natin, yung sinasabi ni Hesukristo dito ng ating Panginoon ay makikita natin ang kanilang mga gawa. Ang kanilang mga gawa ay doon natin nakikita, di ba? So ano bang gawain nila? Alam na natin mula pa nung una, mula sa kanilang bulaang propeta hanggang ngayon, kanilang ginagawa yan, brothers and sisters. So, be watchful and read the Bible from Genesis to Revelation, mga kabrothers, no? Para hindi tayo maligaw ni Satanas at ng demonyo dito sa sanlibutan dahil malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo at tayo hahatulan lahat. Shalom and God bless everyone.